Mga kababayan, walang ibang nag-utos dito kundi mula kay Marbil, Abalos, pababa dyan kay Tore. At tinuturo po ng mga kababayan natin ang involvement rin ni Anton Lagdameo na siyang Special Assistant to the President at may interest na kontrolin at pigain ang buong Mindanao na kung saan siya nanggaling, lalo na po ang Davao City. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoodin o pakikinggan sina Dr. Badoy at Ka Eric. Sa kabila na maraming karahasan ngayon na nararanasan ng taong bayan, lalo na sa lugar ng Davao, hindi pa rin nawala ng pag-asa ang ating Vice Presidente na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Pag na kanyang winika na kahit pinamumunuan ngayon ng mga taong may saltik at pansariling interes ang kanilang pinakalayunin, hindi pa rin siya titigil sa mga ito na maglingkod itong si VP Sara ng tunay at tapat sa mga sambayan ng Pilipino. Na kanyang winika nga na nalinlang tayo ng mga nakaupo ngayon dahil hindi tayo binibigyan ng pansin, lalo na pagdating sa kagutuman, kahirapan at mga nangyayaring kalamidad na deserve natin ng mas maganda at mas maayos na gobyerno. Kanya rin binutata itong kawalan ng healthcare system sa ating bansa na todo kaltas sa buwis ng sahod ng mga ordinaryong mamamayan, ngunit kinakamkam lamang ng mga nauupong opisyalis ngayon. Di umano. Grabe talaga. Na kanya rin binutata itong pagpalya o pagsisinungaling sa flood control projects na mayroon siya. Sunod-sunod na niyan ang mga bagyong paparating, ngunit hindi na isatupad ng maayos. Dagdag pa na binutata niya itong pagbabalik ng mga iskandalong nangyayari ngayon sa mga airport, lalo na sa NAIA, Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kanya rin sinuplakan itong pagpayag ng ating gobyerno na manghimasok itong mga ICC upang sirain nga itong si FPRRD, sa paglaban niya sa kontra-droga noong nauupo pa ito na andali namang yumuko at sumunod ng Administrasyong Marcos ngayon sa mga banyaga na may kagustuhang mangialam sa ating bansa, na hindi na ba umiiral ngayon ang justice system ng DOJ o baka naman gusto talaga nilang tugisin at siraan ang mga Duterte. Naku naman po, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Gawin ni Nick Tore, pero pinanindigan niya na gagawin niya pag may pagkakataon siya, gagawin niya at lulusubin niya ang mga properties na ito. Goons na siya. Alam mo ang nakakatawa dyan kung bakit medyo parang hindi yata nag-iisip si General Torre at pinapahiya mo na po ang Philippine National Police. Alam mo kung bakit nagtanggal ng security ni Vice President? In order to increase police visibility, in order to have warm bodies na papunta sa mga mag-respond sa criminal activities. Ngayon, ang proposal mo, mag-stay ka ng 1,500 na police sa loob lang ng Kingdom of Jesus Christ. For 1 month. Compound. Nasaan yung police visibility? Nasaan yung addressing the crime? Parang you are so focused. Parang you have this obsession, Siguro ang pinangako talaga sa'yo dyan, baka pag nahuli mo, ikaw yung next na Philippine National. Iyan talagang ambition niya. It's irrational, It is beyond reason. It's beyond the law. Yung sasabi mo na pwede kang pumasok dyan kasi live yung search warrant, that is unreasonable. Why? So, ibig mong sabihin, every time na feeling mo, kada oras, feeling ko, andun siya, pasukin mo ang bahay, tapos every time na alas 4 na madaling araw, papasukin mo na, tapos bukas gagawin mo na naman. That is harassment. Pwede ba yan, attorney? Yes, that's a constitutional violation ng mga tao to be secured in their abode. What should be the remedy for that? Filean niya ng kaso, pwedeng graph yan. So, halimbawa, balikin niya. Every week, ganunin niya. Kasi wala siya. Oo, pasukin niya. The service of search warrant should be reasonable, So kung weekly niyang gagawin, unreasonable. But that is harassment. That's pure and simple harassment ng police. Okay, ma'am. But attorney Eric, mga kababayan, what have we seen about the Marcos administration? It's lawless. They don't have any respect Lawless for the law. government. Not just that simple example of Eric and I asking a simple Usapan question, kahit yung totoo ba na Mr. Speaker 1.8 billion ang travel expenses and for that we were illegally detained, etc. So in other words, this has been established. This is a president who thinks he's above the law. Yes. So how can you blame a general like that who's a goon? Goon yan. Goon. Who also feels na whatever Attorney Bosantog said, that's the law And this is why how important that law is. But you have law enforcers who themselves are the number one
top violators of those laws. They don't care about those laws. They really think they are above the law, no? And so this is the problem of the Philippines right now. Who will protect the people Yes. from this abusado, The no? people themselves. But you lay down the predicate for that point na ni-raise ni Ma'am Lorraine. Nangyayari po itong paglabag sa batas at gobyerno na Paano nga naman maglalakas loob ang taong bayan kung mismong mga kapulisan ay nagiging kasapakat ng mga buwaya ngayon sa Malacanang na sana mamulat sa katotohanan itong mga nasa ahensya na ang ginagawa ng taong bayan na pag-iyak, pagboses, para lang naman din sa kapakanan ng nakararami. Interes lamang magkaroon tayo ng magandang gobyerno na maghatid sa atin sa magandang kinabukasan. Hindi ganito. nagiging lawless at police na naging goons at private armed group kung wala sa wastong katinuan ang namumuno ng bansa. Yeah. Wala sa wastong issue. Because this would not have been possible Oo. under President Duterte or maybe even other Na presidents. may matinong no? pag-iisip. Yes, na may matinong pag-iisip. Tama. No? Pero ito, grabe, hayagan, harapan, ruthless, ceaseless, shameless, with impunity, very brazen. Klaro. And nanggagaling pa sa bibig mismo ng mga leaders. No? Yun, Yan si ma'am. Torre, sa kanya pa mismo nang galing. Ito pa ma'am, hindi pa siya nakontento under his term, Atty. Bosantog, sinampulan niya, pinasok nila ang Barrio Tamayong dito sa Davao City. Pakinggan po ninyo, ito medyo mababa lang ito na ulat, pero napakaganda pong makita ninyo. Mga katutubong pamayanan din po ito at mga farm workers at farmers at religious compound volunteers, farm workers para sa Kingdom of Jesus Christ at karamihan sa kanila na sa katutubong pamayanan ng Tamayong, Davao City. Okay. Walang ibang may utos nito. Mga kababayan, walang ibang nag-utos nito kundi mula kay Marbil, Abalos, pababa dyan kay Torre at tinuturo po ng mga kababayan natin ang involvement rin ni Anton Lagdameo na siyang special assistant to the president at may interest na kontrolin at pigain ang buong Mindanao na kung saan siya Grabe. nanggaling, lalo na po ang Davao City. Atty. Bosantog, itinapon ang Biblia. I can just imagine kung Quran ang itinapon nila. Grabe naman yan si Lagdameo. Pati siya may interes na sakupin ang lugar ng Davao. Saan ang gagaling ang lakas ng loob ng mga ito? Bakit ganito sila umasta ngayon, no? Wala na kaya ang reaksyon ng mga Muslim communities ngayon and Muslim brothers and sisters? Itinapon nilang Biblia. Sinaktan ang mga kalalakihan, tinakot ang kababaihan, tinraumatize ang kabataan. Attorney, your reaction to this nakakagimbal na akto ng terorismo ng kapulisan sa ngayon sa Davao? Lahat ng mga polis naman siguro na nag-conduct ng operation na yan, may basic knowledge sa operations manual ng PNP. Nasaan yan? Ano ang kanilang basis to do that? No? But what really is sad about all of this, no matter what your opinion about Pastor, yung pag-serve ng warrant kay General Marbil, kay Torre, but you look at the plight of the IPC. Yeah. You look at how they were treated by the Philippine National Police, mga kapulisan natin na walang pagrespeto sa kanilang mga bahay, walang pagrespeto sa kanilang mga anak, walang pagrespeto sa mga tatay at nanay sa loob ng tahanan. Padapain ka at tutukan ka ng baril. For what reason? For what reason are you trying to, yung tinatawag nila na sabotage the implementation of the search warrant or the warrant of arrest? May ginawa ka? Wala eh. Sinira mo yung pintuan, pagkapasok mo, tinutukan mo ng baril. These are the works of scalawags. Hindi totoong police ang gumagawa niya. I think, dapat kasuhan naman, diyan ka magkaroon ng investigation. Dapat magkaroon ng investigation ng DILG. Tama. Ang NAPOLCO, Philippine National Police, dapat magreklamo mo yan because that's not the conduct of a person who supposedly should be implementing the rules of the land. Walang ano yan. You can never find in our laws, in regulation, that is sanctioned. Klaro. Mano rin. Thank you, Atty. Bosantog. Honestly, I'm very sad looking at that kasi titignan mo yung footage, no, halata naman na payak sila sa buhay, 'di ba? Walang-wala sa buhay. Ganun yung napaka-konti nung meron sila, binaboy pa. At mga state forces, no, na nakabarel at ano mo pag naiintindihan mo kasi yung mga mahihirap, no, mga IP. Kaya gustong-gusto ko yung saying na those who have less in life should have more in law, 'di ba? So, tayong nakakaangat, no, not just in law, but even from us, no. We should be gentle, we should be caring, we should be compassionate, we should go down to their level and protect them and take care of them and help them get out of this poverty that they're stuck in. And yet, what did government do? What did government do under the orders of Torre? No, and of course we look past him and we see this president because has he said anything? He's not said anything, and I will bet you my right arm he's not going to say anything. Yeah, wala. Why? In my mind, I think maybe he's snorting. Yeah. No?
And maybe it's loading every so often. Grabe, He no? has a first lady who according to Cathy Cathy Binag, Binag. offers, no, pushes drugs. No, so this is the kind of country that we're in right now. No, this is ito yung problema natin ngayon. No? Klaro. Ma'am, mga kababayan, before po kami Nakakagalit. mag-end, nagulat po ako noong nakarang linggo. Itong Commission on Human Rights nagpatawag ng isang grand forum and conference on red tagging dito sa national. At ang target nila, yung mga involved na tao daw sa red tagging. Ilang beses na silang pinuna na ang red tagging ay imbensyon lamang ng CPP, NPA, NDF. At pinagawa pa nila itong conference, ginastusan. At ang bidabidahan doon ng mga CPP, NPA, NDF at mga grupo nila. Ngayon ang tanong natin sa Commission on Human Rights, may natitira pa ba kayong konsyensya sa inyong paghawak ng kapangyarihan bilang independent human rights body supposedly to investigate this kind of things? Hindi nyo ba ito nakikita? Bulag ba kayo? Bingi at pipi kayo? Ito rin ang tanong natin sa Integrated Bar of the Philippines. Hindi nyo ba ito nakikita? Hindi nyo ba ito napapansin? Napulkom? Lahat ba kayo ay tameme na? Masisisi ba ninyo ngayon ang taong bayan kung sila na mismo ang tatayo at titindig? Ngayon may panawagan ako in behalf, I hope sasamahan ako na aking mga kasamahan kasi mahirap ipanawagan sa AFP and PNP active officers and personnel. Sasabihin nila, ginagatungan namin sila ng political positioning. Sa mga retired and alumni ng Philippine Military Academy, PMA, nananawagan po kami sa mga retired and alumni members ng PMA, PNPA, Philippine National Police Academy, Philippine Military Academy, sa Association of Generals and Flag Officers, AGFO. Nananawagan po kami sa lahat ng mga reservists and mga graduates ng ROTC. Kung may natitira pa kayong konsyensya, please stand up not for Pastor Kibuloy and for Kingdom of Jesus Christ. Stand up for our country. Stand up for every ordinary people na binibiktima at tiniterrorize ni Mr. Marcos at ng kanyang Philippine Goons Police right now. Where are your conscience if you can tolerate this? Kung kayo'y nag-aalangan na hindi ito totoo na nagaganap, we invite you to join us in the investigation and mercy crusade papunta sa mga komunidad na sinalakay nila, and then you decide kung ito'y totoo o gawa-gawang mga kwento, talking directly to the victims. Kung wala po kayo, ay baka po magkagulo ang sitwasyon ito. Kaya po may babasahin si Ma'am Lorraine at bago lumubha ang kalagayang ito galing sa office of the Vice President from the Vice President herself. Ma'am Lorraine, and then mamaya po coming from Filipino communities in abroad na nandito rin po ang kanilang mga pamilya, may statement rin na inilabas. Go ahead, Ma'am Lorraine. This is from the Vice President. No? Iklian ko na lang kasi medyo mahaba. Pero nagsisimula siya na nagpapasalamat siya sa mga tribo, sa Muslim tribes, mga kapatid nating Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug para doon sa walang takot na pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Walay pulong ang makahulagway sa akong pagpapasalamat kaninyo. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Ang Pilipinas ay pinumumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang Pilipinas bilang isang kapuluang dinadayo ng bagyo taon-taon, may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Okay. Sorry. Go ahead, Ma'am. Okay, so, next. Pinuna niya dito, Ma'am, ang kawalan ng kahihiyan ng gobyernong hayaan ng korupsyon sa trilyones na pondo Yes. sa baha. Okay. Subalit, wala naman palang plano sa baha. Okay. Ang Pilipinas may healthcare system dapat na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Ang Pilipinas may mga representante sa Kamara
dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio, that the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. The country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence all the time. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa issue ng iba. Ang Pilipinas ay may airport officials dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikaing magkaroon tayo ng Correct world-class nga naman. facility na pinapahalagahan ang seguridad at privacy ng lahat Yan ng yung mga pasahero. problema eh. Lalong-lalo na pagdating sa kabataan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng paliparan na tikumbibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagpapasublik pa. Yan yung mga problema ngayong kinaharapan ng ating bansa, mga kababayan. Hindi yung ina-highlight nila na pagpapakulong kay Pastor Kibuloy. Pero wala kontrolado ang media at ang mga kapulisan. Kaya hindi nabibigyang pansin ng sambayan ng Pilipino. Nakakalungkot talaga. Pagpapas sa publiko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa mga menor de edad. Okay, this is patapos na ito. Ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC. Mga kaigsuonan ko sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Allahu Akbar. Shukran. From the Vice President Sara Zimmerman Duterte. That's why Beautiful. hin- Beautiful. hindi natin Bravo. palakpakan natin Bravo to our Vice President. and soon to be President.